Ito, nakakatawa, sasabihin nyo. Hindi. Halos 100 noong mga pumirma na ma-impeach Sara Duterte ay na-re-elect. Ibig sabihin, approve sa mga tao. Ayun. Eh nako, mali po yung analysis nyo. Iba po ang dynamics ng lokal sa nasyonal. Siyempre, halimbawa si Luistro, nanalo. Siyempre, iba yung dynamics ng lokal eh. Sa kanya lang yung lugar. Sa kanya lang yun. Gusto noon kay Luistro for whatever reason. Opo. Baka natatawa sa itsura niya o natutuwa doon sa sayaw niya na para siyang lumalaktaw na palaka. O baka yung mga akap at saka yung AX ay tumalab. Yung mga ayuda-ayuda, hindi natin alam eh. Pero the fact remains na yung mga ayaw sa impeachment na tumakbong senador, karamihan nanalo. Ayun. Yung mga staunchly pro-impeachment o LATS, Manny Pacquiao, Abalos, yung alam nilang talagang pro-impeachment, nangamoting lahat. Tolentino, o yan, di ba? Yun ang referendum nasyonal. Sinasabing karamihan daw ng tao pabor sa pag-impeach kay Sara Duterte. 32 million nga ang bumoto ron. Mas maraming boto kaysa kay Pangulong Marcos. Bago sasabihin mo, yung mga tao gustong ma-impeach. Kalokohan yun. Misinformation anong talaga. ginawa? Tinuloy nila impeachment. Kengko yung ginawa nilang yan. Bakit? Alam naman nila kahit i-transmit nilang impeachment sa Senado, wala mangyayari. Bakit? Dahil in recess. Ayun. Bakit? Dahil yung ibang mga na Senado, mga ngampanya. Sila rin, yung mga miyembro ng mababang kapulungan, mga ngampanya rin. Bago, ito, nakakatawa, sasabihin nyo. Hindi. Halos 100 noong mga pumirma na ma-impeach si Pangumalawang Pangulong Sara Duterte ay na-re-elect. Ibig sabihin, approve sa mga tao. Ayun. Eh nako, mali po yung analysis nyo. Iba po ang dynamics ng lokal sa nasyonal. Siyempre, halimbawa si Luistro, nanalo. Siyempre, iba yung dynamics ng lokal eh. Sa kanya lang yung lugar. Sa kanya lang yun. Gusto noon kay Luistro for whatever reason. Baka natatawa sa itsura niya o natutuwa doon sa sayaw niya na para siyang lumalaktaw na palaka. O baka yung mga akap at saka yung AX ay tumalab. Yung mga ayuda-ayuda, hindi natin alam eh. Pero the fact remains na yung mga ayaw sa impeachment na tumakbong senador, karamihan nanalo. Ayun. Villar, Marcos, Marcoleta, Go, De La Rosa. Yan lahat yan eh. At saka yung mga neutral. Yung mga hindi natin alam. Si Bam hindi natin alam. Yung mga solo flight. Yung mga staunchly pro-impeachment o LATS, Manny Pacquiao, Abalos, yung alam nilang talagang pro-impeachment, nangamoting lahat. Tolentino, o yan, di ba? Yun ang referendum nasyonal. Tinira pa rin niya impeachment, hindi siya gumawa ng hakbang. Alam nyo, walang maniniwala, bagamat sinasabing independent under the Constitution ang lehislatura. Alam nyo, huwag na tayong maglokohan dito. Sumusunod yan lagi sa presidente. Kung sinong presidente, sinusunod yan. Tama. Ng mga nasa mababang kapulungan. Like it or hate it, the fact remains, may super majority ka. Yan, lahat ng mga miyembro ng House ay nasa partido. Kung hindi man partido mismo ng Pangulo, ay allied o kaalyado ng Pangulo. Huwag mong sabihin, Pangulo ko. Congressman ka. Huwag na natin tuloy yung impeachment. Makakasama yan. O magkakawatak-watak. Huwag mo sabihin yung congressman, sasabihin na, hindi, Mr. President, tutuloy ko, bahala ka sa buhay mo. Walang ganun. Yung speaker, sasabihin mo, Speaker, insan, huwag mo nang ituloy yan. Sige na, makakasama sa atin. Huwag mo sabihin, hindi siya susundin nun. Baka hindi nga siya sinusunod. Kasi yung National Expenditure Program niya, hindi sinunod eh. Correct. Pinaglalalagay doon sa mga akap. Kaya nanalo yung 100 plus na congressman na pumirma. At saka plus yung revelation ni Toby Chanco, di ba? Na ginamit yung pangalan ng Pangulo na, pumirma kayo dyan, yung conditional release nyo, ibibigay sa inyo, magagamit nyo sa kampanya. Obvious naman, para doon yung conditional release, kaya nagkukumahog yung mga congressmen na kunin yun, di ba? Kaya pumirma lahat.
Kaya bilib ako sa mga hindi pumirma. Yan si Bernadette Herrera, hindi yata pumirma, no? Hindi O yan, iniipit ngayon. Yung Duterte Youth, hindi pumirma, iniipit ngayon. Ganyan ang realidad. So, Mr. President, do not tell me na hindi nyo kayang pigilin yan. BS po yan. Akala ko dati ang BS Aquino lang eh. O, wag sana kayong sumama sa hanay na yan. O, pagkatapos, when he was chastised na, natalo yung mga kandidato ko Biro mo, ilan lang ang nanalong kandidato niya? 5. Oo. Yung iba doon hindi pa siya sigurado. O katulad ni Ping Lacson na si Tito Soto. Whether or not nasa alyansa yan, panalo yan Hindi natatalo yan kasi independent nga ang stance niyan. Independent sila. Kami ni Senator Ping may differences kami niyan, but in fairness to him, bilib ako sa kanya dahil hindi siya kumukuha ng pork barrel Ayun. mulat sa pool. At independent siya. Tingin ko kung nasaan sa tama. Ang problema lang naman kami dyan dun sa Dacer Corbito nang naging abogado ko ng isang witness laban sa kanya. And, naintindihan naman niya kasi yung mga hearings na kasama si Senator Bato na iniimbestigahan namin yung communist influence sa mga eskwela. Opo. Nag-uugnayan naman kami ni Senator Lacson. Ayun. Okay naman si Senator Ping. Independent yan, si Tito Soto. Maayos yan. Pero laging panalo yan. So kung tatanggalin mo si Ping at si Tito, first name talaga paring Ping. Si paring Tito, si paring Ping. Oo. Tatlo lang. Opo. Kung tutusin ang nanalo na talagang identified kay Pangulong Marcos. So siguro na-shock siya. Nagulat. Paano kayang itsura niyo na na-shock siya? Tingnan natin. 1, 2, 3. Yun, gano'n. Isa pa siya. Na-shock si Pangulong Marcos. 1, 2, 3. Ganun artista talaga Nung na-shock siya na talagang bugbog sarado yung kanyang mga bets sa Senado. Alam mo, tinatala niya yung mga bets niya di ba? Ang tawag doon, nilalag niya yung mga kandidato. Ang tawag doon, bet lag. Yung talaan yung mga bets senatorial bets nilalag niya, bet lag. Okay. Nung nalaman niyang, naku, kamote. Anong ginawa niya? Unang-una, nagpa-interview siya kay Kato Jing. He is now waving the olive branch. Ayoko ng kalaban. Ang kailangan ko ngayon, allies. Paano? Mukhang nag-rude awakening, nahimasmasan yata. Sabi, na-realize niya, nako, sa June, next month. Opo. Last 3 years ko na. Yes. Anong iiwanan kong legacy? Teka, nagkakagulo-gulo ang Pilipinas. Dahil sa mga ginagawa ng mga tauhan ko na hindi ko kayang pigilan. Sabi niya, ayoko ng kalaban. Willing ako makipagbate sa mga Duterte. Nako, Mr. President, too little, too late. Ayan. Pinaaresto nyo si Pangulong Duterte at tinransmit yung impeachment ng House na kontrolado ng pinsang buo ninyo. Ano pang pakikipagbate ang inaasahan nyo ngayon? Ngayon kinakabahan kayo dahil ngayon yung siguro na-realize. Ngayon, siguro na-realize nyo rin na yung mga binibigay sa inyong informasyon ng ng miyembro ng inyong gabinete ay palpak. Ayun. Pinagre-resign nyo ngayon. Sana sincere ito at hindi lamang isang bagay para may divert yung atensyon.